Hi everyone! I'm Teacher Margie. Sa video na ito, ipapakita ko sa inyo kung paano gamitin ang bagong Electronic School Form 7. So, ganito yung itsura ng bagong Electronic School Form 7. Ayan. So, kailangan pindutin nyo yung Enable Editing. Ayan. Then, next, i-click din ang Enable Consent. Ayan. Ayan. So, mag-encode tayo ng mga information dito. Ayan, so kapag lalagyan nyo na ng mga information itong sa school ID, school name, ganon, then i-click nyo na yung proceed, then may lalabas na ganito sa screen. So done saving, you may now proceed. Ayan, so i-click lang yung OK. Ayan, so next naman na input natin is the add personnel. So, lagyan lang natin ng mga team numbers ang mga yan. Yung first name niya, middle, and last. So, parang ganun din sa dati na form. So, kapag nag-add tayo ng personal yun. So, lagyan natin ng mga information yan. Then, i-click natin yung add personnel. So, maglagay ako dito, kunwari. Ayan. So, ilagay natin yung team. Tapos, yung first name, ayan, then i-click natin yung add personnel. Hintayin natin na maging okay. Okay, pag lumapas na ito, personnel is successfully added. Ayan, so okay na yon. Then, i-click natin yung personal name. Ayan. Kung sino yung na-type nyo na nai-add. Ayan. So, merong lalabas siya yung pangalan niya. Buong pangalan. Then, the TIN number. Ayan. So, example lamang yan. So, i-click natin yung browse file. Then, hanapin natin yung dati nating file. Yung ginawa natin nung last na school year. Ayan. Then begin copy. So, hintayin natin na makopy lahat ng mga files na nandoon. So, ang kagandahan nito, nagka-copy na siya mag-isa. So, nakikita nyo dito sa screen, unti-unti nang lumalabas lahat ng mga files na in-encode natin sa dating SF7 noong 2023. Ayan. So, hindi ka na isa-isa ulit na mag-i-encode ng mga personnel. We will automatically save the data from the latest personnel you are working. Ayan. So, click OK lang. Then, done migrating the data. Search our personnel to see result. Ayan. So, click OK lang yan. Ayan. So, lalabas na dyan yung mga personal natin. Ayan.
Ayan. So, kapag sinearch natin yung pangalan na na-merge natin sa dating file, ayan, lalabas na lahat ng mga data niya. Then, pwede na kayong mag-update sa School Form 7 na bago. Ayan. So, ulitin ko, ang kagandahan nito, nag-merge na yung dating School Form 7. So, hindi na tayo type ng type. Ang gagawin na lang natin is to validate kung tama ba yung in-input natin dati. I-verify natin. Tapos, tignan natin yung bago nating class program. Ayan. So, kapag may mali kayo na nailagay na data na isang personnel, pwede ninyong i-delete yun para matanggal po siya. Yan, kung na-double check na yung mga personal data ng inyong personnel, pwede na kayong mag-proceed sa workload. Ayan. So, ito na yung itsura ng bagong School Form 7. So, makikita ninyo, nag-merge na yung dati na School Form 7 way back school year 2023-24. Ayan, nag-merge na siya dito sa bagong School Form 7. So, ito yung kagandahan ngayon kasi hindi ka na magta-type ng isa-isa ng paulit-ulit. Basta meron ka nung file nung dati na isinabmit mo, pwede mo na siyang i-merge. So, ang gagawin nyo lang, i-click nyo lang tong browse file. Then, pag nahanap nyo na, then, begin copy. So, ganun lang. So, automatic na. Hintayin nyo lang na mag-successful ang merging. Ayan. So, mapapansin nyo dito, meron siyang kulay orange. So, ibig sabihin, may mali sa input. Ayan. So, pwede natin itong i-correct. Kung ano yung nasa drop-down list kasi, yun lang yung pwede nating pagpilian. So, kung wala doon sa drop-down list, ang mangyayari, magkukulay orange siya. Ayan. So, ganyan. So, pwede nating i-edit. Ayan. So, nung napili na natin sa drop-down list na wala na yung kulay orange. Ayan. So, pili ulit tayo dito. So, dati kasi, wala siyang pagpipilian dati nung School Form 7. Ngayon naman, kung ano yung meron sa drop-down list, yun lang po yung option po natin. Ayan, so katulad nito. So, tignan pa natin. Ayan. Ayan, so sa information natin is wala na siyang kulay orange. So, ibig sabihin, okay na yung sa information. Then, tignan naman natin sa workload naman. Kasi may mga orange din. Ayan. So, tignan natin. Ayan. So, meron siyang option ng GMRC or ESP. So, GMRC for the matatag curriculum. Then, ESP naman sa K-12. Ayan. So, piliin natin. Ayan. So, naging kulay white na siya. Hindi na siya orange. Ayan. Tingnan naman natin ito. Tama. So, piliin lang natin yung mga options na nasa drop-down list para maging okay na yung mga input natin. So, kanina nabanggit natin doon sa frequently asked questions. So, yung coaching and mentoring meron pa rin sa drop-down list pero hindi na po natin ilalagay. So, sabi doon, kailangan ang nakalagay lang is classroom teaching hours. Ayan. So, tanggalin na natin to. Then, advisory. Ayan, okay na yung advisory. Yung mga ancillary, tatanggalin na rin po natin. So,
tinanggal na po lahat ng mga ancillary tasks. So, ang naiwan na lang po dito is yung classroom teaching load. Ayan. So, i-unclick po natin ang mga ito para hindi siya maging. So, ilagay natin yung homeroom guidance. Okay, so, sa part naman na ito, bakit may kulay red sa cell? Kasi nag-overlap ang mga time. So, katulad nito, kung hindi nyo pa na-edit yan, magre-red yan kasi nasasakupan ng 8:45 dito sa TLE. Nag-conflict yung time nila sa TLE and English kasi hindi pa yan na-i-edit. So, kapag i-edit nyo yan, magiging okay na siya. So, tignan natin. So, tignan natin yung class program ko sa English. Ayan. So, sa English is 9:45 to 10:30. Ayan. So, 9:45. Palitan natin. 9:45 to 10:30. Ayan. So, mapapansin nyo, wala na yung red nung naayos ko na yung time ng English at saka sa CLE. Ayan. So, nagkakaroon lang ng red kapag nag-overlap ang time, nagko-conflict yung time. So, i-adjust nyo lang. Tignan nyo mabuti yung class program ninyo kung okay. Ayan. So, para masolusyonan yung mga red na color. Ayan. So, ito yung sample natin na natapos. Ayan. So, wala na siyang complication kasi naayos na natin yung mga time. So, kung ano yung nasa class program natin na approved class program, yun yung i-input lang po natin dito ng mga time para tama at hindi magkaroon ng overlapping. Ayan. So, tingnan natin yung so, there are 1,620 minutes, then 5.4 hours teaching. Ayan. So, meron na rin ditong signature over printed name ng school head at saka ako na teacher. Ayan. So, ganyan lang po. Then, so, huwag kalimutan i-click ang save data. Ayan. Pero pag nagkamali naman kayo, may gusto kayong baguhin, pwede naman. Basta huwag kalimutan palagi na i-save ang inyong data. Ayan. So, hintayin lang natin na mag-process. Ayan. So, successfully edited, sabi niya. So, i-click lang yung okay. Then, isa rin sa kailangan natin pag nag-input tayo ng oras, mas lalo na sa afternoon, so military time po tayo, mag plus 12 lang po tayo. So, katulad nito, 1:45 is 13:45. Ayan. Para lalabas yung 1:45. Ganon din dito sa 2:30. So, 2:30 is 14:30 pag itinatype natin. Ayan. 1 p.m. is 13. 3 p.m. is 15:15. Ayan. Balik na. So, ito yan. 15:15. Ayan. So, para 3:15 to 4 p.m. Ayan. Pag morning naman, i-type lang natin yung ganon na oras. Kunwari, ito, 8 o'clock. So, 08 o'clock. Ayan. 9:45. Ganon. So, ganon lang. So, sana nakatulong itong video na ito para maumpisan nyo na rin ang paggawa ng School Form 7. Sana nakatulong itong video na ito para maumpisan nyo na rin ang paggawa ng Electronic School Form 7 2025. Maraming salamat!